Hey guys! Welcome to my makalat na kwarto. For today's vlog, I will show you how I usually pack for travels. We are going to South Korea! Finally, after 4 years, makakabalik na tayo. So first of all, syempre kailangan mo ng luggage. Itong luggage na to, nabili ko around 2018. So dahil sa pandemic, nasira siya kahit nakastock lang. This is American Tourister. So last 6 months ago, replace ko yung wheels niya. Para naman sa hand carry, ito yung ginamit ko last na nagpunta ako ng Japan. So, ito yung alam mo yung sa mga TikTok shop lang. Umorder ako ulit and ito na siya. Pwede mong baunin sa loob ng luggage mo. Tapos, pag pauwi ka na, syempre meron kang mga binibili. Pwede mo siyang i-unfold and then magagamit mo na siya as extra space. Ginagawa ko kasi dito guys, para magmukha siyang medyo mahal ng konti, isi-steam mo siya. Everyday bag naman, ito yung pinagpipilian ko. Mas gusto ko kasi yung backpack for travels kasi mas convenient. Maganda kasi dito, kasya lahat talaga. So, minsan may mga binibili pa akong extra, like everyday, sa mga pasalubong. Kasya dito. Ito kasi, feeling ko masyadong maliit, but we will see. Mga damit naman, di na ako masyadong bumili kasi ang plano ko talaga, doon na ako mamimili. Iisip ko kung gagamitin ko. Nabili ko to sa Japan last time. Then, meron ako mga cargo pants. Yan. So, ito nabili ko lang sa surplus shop. Yung mga luma, luma talaga yung susuot ko. Ito naman, nabili ko sa Divisoria, 100 pesos. Medyo flare pants. And then, yung mga heat tech ko, yung mga luma ko yan, heat tech, sweater. Tapos, nadala lang ako ng siguro 2 pair ng pangtulog. Ito, nabili ko sa Seoul din to, sa Express Bus. Ang sikip dito, Express Bus Terminal. Kapartner niya yung print na na-order ko naman sa Lovito. Magkaiba yung material, pero kung titignan mo, siguro pag malayo, hindi na halata. So, inisip kong i-pair yan. I have some pants para pang airport. And syempre, pag Korea, hindi mawawala ang beret. Ayan. So, sabi ko hindi ako masyadong bumili para sa trip na to. So, ito lang, bukod dun sa bag. Tapos may isa pang paparating na sapatos. First, bumili ako ng brown lang na sweater. Na-order ko lang to sa Shopee. Mura lang to, 300 pesos. Bumili din ako nung nag-Japan ako ng color pink, white, tsaka black. Ang ganda nung quality niya. Kasi hindi ka mapapahiya dito. Ito, milk tea yung color. Ayan, ito mas manipis. Ang weird kasi yung black niya, same na same to yung pinag-orderan ko. Yung black, makapal yung material niya. Itong brown, medyo mas manipis. Kailangan mo ng heat tech. So, bumili ako sa Uniqlo. Isang top lang at saka isang bottom. This is 1,490. Ayan, so size small yung binili ko dito. Iba-iba yung kapal. Ito yung ultra warm. So, this is also 1,490 pesos. Ultra warm. Size medium na yung in-order ko para pang ipapagdoble ko siya sa mga dress or sa mas manipis na pants. Hindi ako masyadong uncomfortable. And then for the footwear, meron ako nitong Nike Dunk na Panda. Hindi ko pa ito nagagamit. So, medyo matagal na din to sa akin. Itong Fila, nabili ko to ng naka-sale. Original price ito ay 3,000 pesos. So, nabili ko ng 1,700 na lang. Madali siyang paresan. So, pwede sa pants, pwede sa dress, pwede kahit may print. Bumili ako sa Landmark. Merong pangkilay. Lalagyan ng contact lens. Ito, pag short lang naman yung trip, kahit hindi ka na bumili ng mga travel bottle, dito ko nilalagay yung mga foundation, sunblock. Good na to kung 2 weeks. Para sa perfume, para hindi na ako magdala ng malaking bote, ito, 25 pesos lang. Palagi mong ginagamit yung phone mo pag nagta-travel ka. Phone case to protect your phone. And sa Korea kasi, ang pinaka mode of transportation nila, public talaga, 'di ba? So, magte-train ka, magbabus, or taxi. So, maganda yung train card mo, lalagay mo na sa phone mo. So, meron dito para kahit na lagi mong hawak yung phone mong ganyan, hindi ka na maglalabas ng wallet. So, magkahiwalay kasi sila. So, isasabit ko na lang sa leeg ko yung phone and then, syempre, lagi ko namang hawak, ganyan. Tapos, yung train card, nandito na. So, sobrang convenient. For me, kung ayaw mo talagang masyadong gumasos and meron kang kailangan bilhin, itong dalawa, pinaka-convenient. Ayan. Now, let's
let's go to the actual packing. Mag-empake na tayo, guys. So, habang nagsusukat ako ng damit, pinipicturean ko din para pag ando na ako, alam ko kung ilan yung outfit na na-prepare ko. Tsaka mas madaling hanapin. And then, yung itinerary mo kasi, di ba, may mga days na relax lang, may mga days na kailangan mo talaga maglakad ng madami. So, doon ko na, kumbaga, pinapartner ko yung suot doon sa pupuntahan ko. Halimbawa, medyo relax lang naman. So, suot ko yung medyo maarte. Tapos, kung talagang matindi yung lakadan, doon ko naman sinusuot yung mga comfy outfits. And then, bago ako mag-empake, ini-steam ko muna yung mga damit. So, ito ngayon ko lang naisip randomly, itong sweater, galing din sa, pre-loved business na nakita ko kayo ng umaga at nilaban ko. Mukhang okay naman siya. Pwedeng ganyan, medyo naka-tuck, pwedeng loose. Na-steam ko na yung bag. Ngayon, mas nagmukha na siyang mahal kaysa sa 300. Minsan ganun lang talaga. Kailangan mo lang ayusin yung itsura para medyo hindi halatang mura. Ito ba pala, hindi ko nasama. Binili ko din to sa surplus shop. So, 999 pesos. So, padded jacket. Tapos sa loob, mayroon siyang fleece na lining. Kung namamlansya ka or nagsisteam ka ng damit, huwag mo munang ipapak ng same day, lalo na kung mainit. So, itong mga to na steam ko na, hayaan ko lang muna dito para lumamig. Kasi napansin ko kapag mainit pa yung damit tapos tiniklop mo, parang mas kumakapit, kumbaga nalulukot kumpara kapag malamig na siya, tsaka mo siya tutupi, hindi na siya ganun kalukutin. Tapos syempre pag in-steam mo, medyo basa pa yung tela niyan. So bukas na yan, tuloy tayo ulit mag-empake bukas. Pag hindi na mainit yung damit, hindi na yan prone sa lukot. So, pwede ka na ngayon mag-empake. Nakakabili ng ganitong mga travel bag set sa Daiso. Meron din sa Divisoria, sa mga department store. Itong sa akin, sa Divisoria ko lang nabili. Pero, kung mahilig kang mag-shopping online, yan, mga Lovito, Shein. Alam mo ba itong mga plastic na to? Instead na itapon mo, pwede mo itong i-reuse. So, ito yung ginagawa ko kapag nagka-travel ako. Yan, so itong dalawa. Meron ako mga plastic, merong box. Ang ginagawa ko dito, guys, pwede mong gamitin ng mga plastic. Planuhin mo na yung outfit mo sa Pilipinas pa lang. So, for example, 10 days ako sa Korea ngayon, pero yung outfit na nadalhin ko, mga 7 lang, para yung 3 doon ko nabibilin. Lalo na kung halimbawa mag-hostel ka, yung mga sharing kayo ng space, ang hirap talaga magbukas ng luggage. So, dito, at least isang kuha mo lang. Andyan na lahat. So, ito, 1, 2, 3, 4, ito isang set to, and 5. Sample ng mga nasa loob. So, ito, naka-plancha na lahat to, naka-steam na. Pag binuksan ko to, halimbawa magpa-prepare ako sa umaga, andyan na lahat yan. So, meron na akong underwear, yung panty, tsaka bra. Pang tip ko pala sa mga babae, lalo na kapag medyo malaki yung boobs mo or medyo sensitive yung breast area, mas okay na bra yung wala na lang wire. Kasi 'di ba, pag patong-patong, masikip masyado. So yung mga dinadala kong bra, yung ganito lang, yung wala na siyang underwire. So Divisoria ko lang yung nabili. So sa loob pa ng plastic, meron na akong medyas or stockings, meron na ding shorts para dagdag warmth, and then merong top, and then ito na yung skirt. So 'di ba, sobrang convenient niyan, guys. Isang kuhanan mo lang ng plastic, ando na lahat ng kailangan mo for that day. Itong box, para sa naman to? 'Di ba? Kanina nag-steam tayo or nagplancha ka ng mga damit mo. Ngayon, paano mo naman dadalhin yung mga damit na lukotin talaga kahit natiklopin mo ng maayos? So diyan na natin magagamit itong box. Ito lagi yung ginagawa ko. Yung dadalhin mong box, yung pwede mo nang itapon pagpunta dun sa destination mo. So tupiin mo lang to ng maayos, and then ilalagay mo sa loob ng box nang hindi nakatupi. Kumbaga, lagay mo lang siya ng ganyan. So, ilapat mo lang. Huwag mo na yung fold. Kung paano na siya nahulog, ganun mo na siya ilagay. And then, pwede mo na itong i-empake. Lagay mo lang sa place na hindi na siya uuga. And, ayun na. So, pagdating mo doon sa destination mo, pagkuha mo ng item, paglabas mo, hindi yun lukot, I swear. Kasi yun lagi yung ginagawa ko. Kung ayaw mo naman ng sobrang hassle sa pag-empake, pwede kang magdala ng handheld na steamer. Yun nga lang, ang experience ko kasi sa Korea, meron dong mga train station, may mga Airbnb na as in wala talagang elevator. So, akit ka minsan 3rd floor, 4th floor, ganyan na karga-karga mo yung 20 kilograms mo na luggage. So, for me, hindi ko na ito dadalhin. Hoping na lang ako na yung Airbnb na pagsayan ko, sana merong plancha para if ever na meron akong i-laundry or may bilin ako doon na masusuot ko ng hindi lukot.
pero kung wala, no choice. Suotin na lang ng lukot. Ito yung pag-empake ko ng mga sapatos. Sadalin kong pair this time 3. Pero kung kaya mo na isa lang na sapatos, mas okay para wala ng hassle. So, share ko na din yung tip. Yung iba nadala ng box, pero baka kasi hindi nakasya. So, pwede mong gawin ganito. So, ibalot mo. Bago naman yung mga sapatos usually na dinadala ko for travel. So, ibalot mo siya. Gamit ka ng shower cap. Itong gagamitin ko, hindi to shower cap. Takip to ng ulam. Nabili ko sa Mr. DIY. Pero medyo parehas din kasi yung function at saka yung itsura. So, tatakpan mo yung ilalim. Hindi kasi kasya ng isahan. So, ayan, stretchable yung plastic. Takpan mo yung ilalim. And then, yung ibabaw, ganun din. Parang 50 pesos lang to, guys. Mr. DIY. So, yung ibabaw, takpan mo ng plastic. Ayan na. So, protektado na yung sapatos mo. Tapos, magbaon ka na lang syempre ng extra para pag pauwi ka. Ganyan din ang gagawin mo. Additional na binili. Ito, in-order ko sa Shein. Mabilis lang naman dumating. So, nung nag-start ako nag-empake, in-order ko to. Ayan, dumating na siya. So, yung material niya, guys, medyo medyas. Parang tela lang siya. So, kapag nag-review naman ako ng mga items, hindi ibig sabihin nagko-complain ako. Para lang alam mo din kung ano i-expect mo. Kung sakaling bilhin mo din yung mga items na pinapakita ko. So, more like medyas lang siya. Pero maganda kasi dito, nakakapit talaga sa paa mo. Unlike yung ibang boots na medyo nakaangat siya. Nabalot ko na lahat ng sapatos. So, kada isang pair, 2 plastic yung nagamit ko. Ito naman yung babaunin ko para pag pauwi, ganito din yung gagawin ko. Usually, 4 na pouches, hinihiwa-hiwalay ko. Yung isa para sa mga toiletries, isa naman para sa gadget, and then yung isa for makeup, and then the last bag para sa mga accessories and other essentials. So, let's go first to the toiletries. So, maganda kung meron kang isang bag na lang, lalo na kung magsistay ka sa hostel, Airbnb. Tapos, meron din kasing mga Airbnb doon na walang sariling CR sa loob. So, like, meron kang sariling room, pero yung CR sharing. So, magandaan dito na lahat. Tapos, may sabitan na yan para ihahang mo na lang sa may shower. Travel bottle, mga container, again, Daiso, Divisoria, department store, meron ganito. Pero, para pag-uwi mo, kasi di ba yung mga bote-bote, inuuwi mo pa to. So, dagdag pa yan ng luggage space. Maganda guys, ang gawin mo, bili ka ng mga sachet na. So, sa akin, shampoo, conditioner, naka-sachet na lahat yan. Tapos, maglalaba din kasi ako sa Korea. So, nagdala ako ng sabon. Yan, basta lahat mga maliliit lang siya. Pati toothpaste, yung tipong sakto lang for travel. Pag andun ka, magagamit mo na lahat to. Syempre, hindi mo na uuwi. So, pag uwi mo, mas magaan na yung bag mo. Next na pouch naman guys, ito yung makeup pouch ko. So, meron ako isang vlog yung sa Japan. Yun kasi mas detailed talaga kung paano ako nag-e-empake, anong nasa loob. Pero ang ginagawa ko dito pa lang sa Philippines, lahat ng makeup na nilalagay ko sa travel bag na dinadala ko, tinetest ko na yon. So, halimbawa, today, lahat ng makeup na nandito sa pouch na to na dadalhin ko, ito yung look na na-achieve ko. So, medyo matikuloso, pero at least pag andun ka, alam mo na bagay pala yung dala mong blush, sa lipstick, at saka okay pala yung shade ng powder. Bukod dito sa mga travel bottle, mas maganda kung maliliit lahat ng mga items na dadalhin mo. Meron ako ditong mga mini lipstick. So, pili ka na din ng shade na okay para dun sa season na pupuntahan mo. So, like summer or spring, mas maganda yung medyo coral, colorful. Kapag medyo autumn, winter, mga dark, ganyan, yung mga red. Nakahanap din ako sa lalagyan ko ng mini mascara. So, sakto to, at least maliit lang yung space. Diba gumagamit tayo ng mga beauty blender. So, sa lalagyan ko, nakahanap din ako. This is from Miss Bella. Mayroong maliit na beauty blender or blending sponge. Instead na magdala ka ng sobrang laki at mabigat na bote, pwede kang bumili sa Shopee ng ganito. Tanggalin mo yung takip. Parang 50 pesos lang yata ito. Or 20 pesos ba. Then sa ilalim niyan, mayroon niyang butas. So, insert mo lang. Hindi naman kailangan sobrang dami. And then, meron siyang butas. So, makikita mo kung gaano kadami. Tapos, pwede ka na mag-spray. Mga maliliit na makeup brushes. Ayan, ganyan lang yung mga makeup brushes na dinadala ko. Ito kasi yung ginagamit ko na makeup cleaner. Di ba kapag nagta-travel ka, wala ka namang time maghugas pa ng mga brushes. So, itong sa Elana, yung makeup brush cleaner nila, sobrang effective to. So, spray mo lang, halimbawa may tissue ka, bawa madumi na yung pang eyeshadow mo, lagay mo lang sa tissue, iganon mo siya. Tapos, pagpunas mo, matatanggal, and then malinis na yung brush mo. So, instead na dalhin ko yung ganito kalaki, bumili akong bote, 25 pesos.
pesos. Foundation, kailangan mas lighter. So, instead na dalhin mo yung kalaki-laki at kabigat-bigat na foundation tsaka sunblock, ang advice ko naman sa'yo dyan ay gumamit ka ng contact lens container. Ayan, 25 pesos. So, alam mo, lagi ko itong ginagawa. Baka isipin mo kasi baka kulang. Hindi, enough na siya. Minsan 2 weeks pa. Itong ganito kalaki, enough na yan. So, lagay mo lang. For the sunblock, ito namang Belo Whitening Sunscreen. Ginagamit ko. So, dito siya sa kabila. Enough na yan for 10 days. So, i-compare mo din yung size at saka yung bigat kung dadalhin mo yung dalawang full-size bottle as compared kapag contact lens lang. Hindi naman ito tumatapon, di ba? Kasi, leak-proof ang mga contact lens container. Eyeshadow, mas maganda kung ganito na lang, yung mga palette, yung mga quad. So, para naman sa everyday bag, tatlo yung pinagpipilian ko. Mas gusto ko na black na lang para okay sa lahat ng outfit. So, ito yung ginamit ko sa Japan. Ito mukhang parang gusto ko siya kasi ang laki talaga, ang daming pwedeng ilagay. Or for a change, baka backpack naman ako na mas maliit or itong handbag. So, ito yung everyday essentials ko kapag nagta-travel ako. Phone, power bank. Itong power bank, maganda to kasi hindi mo na kailangan magdala ng cord. So, meron na siyang naka-attach for iPhone, for Android. Camera, dahil may camera, kailangan ng extra battery, remote shutter, tripod. Ito guys, maganda yung tripod na nabili ko. 2-in-1 na siya. So, pag ganito, pwede pang camera. Magiging cellphone din siya. Pwede din siyang maging selfie stick. Ayan. Selfie stick. Kung ayaw mo naman selfie stick, baka bawal. May mga countries kasi na bawal mag-selfie stick, diba? So, pwede siya maging tripod. Shopee ko lang to nabili. Meron akong mas malaking version, mas mahaba. Passport. So, hindi na ako nagpa-passport case. Kasi sa immigration, ayaw din naman nila. So, ganyan na lang. Para waterproof. May friend kasi ako nabasa yung passport niya sa bag. Kasi lang yung parang booklet. So, ito at least plastic siya dyan. Dalawa yung wallet ko. So, isang Philippine wallet. Andito lahat ng mga ID cards, konting money, Philippine money. Pero ito talaga yung wallet ko pang Korea. Ang tagal ko na nito, parang 2017. Hindi ko siya pinapalitan kahit madumi kasi parang lucky wallet siya. So, meron akong mga naiwang won from my last trip to Korea. Yung T-Money. Ayan, so T-Money card. Guys, mas maganda yung ganitong wallet pang travel kasi 'di ba gumagamit talaga sila ng coins. So pag yung default, ang hirap kasi nakakalat yung coins mo. So ganyan, nandiyan na lahat ng paper at saka coins. Tapos ihiwalay mo yung Philippine wallet mo sa foreign wallet para hindi ka nako-confuse, mas madali kang magbayad. Meron din ako nalang measuring tape para sa mga kailangan kong bilhin at sa mga pasabay. Tissue, tapos earphone, ballpen, kasi alam mo na, sa airport, kailangan mo magsulat-sulat. Tapos, dadala din ako ng extra microphone, panali, para pag magsasamgyop, pouch, para sa cam, everyday makeup ko lang, powder, suklay, isang lip tint, mini alcohol, lip balm, and hand cream. Bukod pa yung tubig, or pag may snack pa akong gustong bilhin, at saka yung mga binibili ko along the way. So, let's test kung saan ba siya kakasya. Nagpalit ako ng lipstick kasi trinay ko tong mini Bobbi Brown red lipstick kung okay siya. Passport. Medyo mahirapan lang ako dito maghanap ng items kasi pag may kailangan ako sa ilalim, kailangan kong bungkalin at ilabas lahat. Pero kaya-kaya ng bigat. Ayan, mukhang kaya naman. So, kumasya naman lahat ito sa Coach na mini backpack. Kaya lang sobrang punong-puno, ang pangit tignan. Trinay ko naman dito sa Michael Kors na mini tote. Okay naman, kasya lahat. Pero yung handle kasi nito, yung strap, sobrang weak. Trinay ko tong strap nung isa kong bag na Kate Spade. So, mukhang okay naman. Mas sturdy. Kasi ang nipis talaga nung totoong strap niya.
Sa dami ng items na nilagay ko sa bag ko, may nakalimutan pa pala ako. So, another tip for you, magdala ka ng eco bag. Siyempre, mas okay yung plain color na lang, yung wala na masyadong print. So, nabili ko lang yun sa Japan Home Center, sa Divisoria, sa mga department store, meron din yan. So, yan. Ito lahat ng laman ng bag. Overflowing. Yan. Pag binuksan mo, overflowing siya. So, papunta na ako sa airport. Nalitan ko yung bag na gagamitin ko. Kasya lahat. And, meron pa siyang space sa ibaba kung kailangan kong magdala ng water, snack, or yung mga bibilin ko along the way. So, lahat ng pinakita ko nagkasya doon sa dalawang bag, nandito na lahat. And sa hand carry naman, ito yung dadalhin ko. Nawala na kasi ako ng luggage before. Yung first ever ng travel ako papuntang Hong Kong. From the Philippines, papuntang Hong Kong, nawala na agad. So, pag-land namin ng Hong Kong, hindi ko na nakuha yung luggage ko. Kaya simula nun, talagang palagi akong merong hand carry. Hindi ko kaya na wala. Kasi nga na-trauma ako sa experience na as in wala. Lahat ng gamit mo, wipe out talaga. Laptop. Yan, so mag-work ako habang nandun. And then yung mga documents, so pinaprint ko na lahat dito, yung mga feeling kong kailangan sa immigration mamaya. Gadget, lahat ng charger, basta lahat ng mga importante na pag nawala, mahal siyang bilhin. So nandito sa hand carry. And makeup, pag nasa airport ka, haggard, diba? So, mahahassle ka. So, gusto ko naman pag landing ko doon, makapag-retouch ako agad. Another packing tip, meron kang ganito na puff jacket or yung mga padded. Gamit ka ng vacuum. O, basta malinis lang, kahit regular na vacuum nyo sa bahay. Ito, hinugasan ko muna. Regular na plastic. So, ang gagawin mo dyan, lagay mo lang sa plastic. Nakakabili naman ng mga sealable talaga sa Daiso. Pero ito, DIY lang. 80% ng takip i-close mo. And then, may konting opening dito. I-insert mo ngayon tong vacuum. May konting opening. Start vacuuming. Ayun. So, effective naman siya. Kung nakita mo, nag-seal. So, nahigop niya yung excess na hangin. Kung gagawin mo to ng vacuum seal plastic talaga yung gagamitin mo, mas effective siya. Mas mapa-flat talaga yung padded jacket. Okay, so that's my packing tips. Now, let's go to the airport.